Yung mga kasiklat, ito ang ating travel tips. Konti, ilan lang naman. Base lang sa aming experience. So sa aking personal experience sa pagdadala ko, pagka-travel, ako naman ay lagi nasabi. Una-una sa mga first time dyan na mag-out of town or pupunta sa ibang lugar na kailangan na mag-aeroplano, pupunta kayo sa mga beaches, katulad ito, beach yan, dito sa Boracay. Ang unang tip para makatipid, dapat base sa aming experience, 1 year ahead bago kayo mag-book o mag-book ng ticket, ganun katagal dapat. Kailangan mga 6 months pataas bago kayo mag-book, para at least makuha kayo ng murang ticket. Kasi pagkain niya, katulad niya na sinabi ko kanina, pag ambawa kayo niya 1 month o 2 months na lang gusto niyo umalis, wala kayo maurura. Sagar na yan ang tip number 1. Kailangan kung sakali maganda 1 year ahead, before ang kunin nyo, mag-book kayo para mas mura talaga. Tapos tip number 2, dapat sa madaling araw at dapat malakas ang internet nyo sa pagbubook. Tsaka kailangan nasa inyo na yung mga info ng mga kasama nyo. Kasi pag nakakakuha kayo, nakakita kayo ng slot na halimbawa 5 slot, Manila to Atiklan, gato niya, for example lang, merong 5 slot. Kung mabagal kayo mag-type tapos hindi nyo papalalam yung mga info ng mga kasama nyo, mga basic info, wala na, mabilis makuha ang slot. Mamaya pagtingin nyo, minsan nga seconds lang, 4 slot na lang kaagad ang pwede. Yung pala 3 slot na lang, ganun mabilis makuha. Kaya kailangan pag nakita kayo na halimbawa 5 kayo, for example, kailangan mabilis kayo mag-type tapos lahat ng info ng mga kasama nyo nasa inyo na kaagad. At malakas sa internet para hindi na ganon. Siya mabilis talaga. So yun, tip number 3 na ba tayo? Tip number 3 naman, siyempre, ano ba dapat natin dalhin? Diba? Lalo na sa mga first timer. Ito para sa mga first timer lang Hindi ito para sa yung mga nakakapag-travel. Siyempre, alam nyo na yung mga diskarte. Ba't ko pa kayo bibigyan ng tips? Time blood yarn. Ito yung para lang uulitin ko para sa mga hindi pa nakaka-experience mag-travel nang ganito sakay aeroplano, sakay barko, ganyan. Hindi naman yung nasa Manila ka, pupunta ka lang ng Batangas. Hindi naman, pwede rin naman, pero hindi ganun ka-conflict. So yun, mga ano ba ang dapat nating dalhin? Siyempre, una-una, pera. Diba? Siyempre, kailangan may pera ka. Yeah. Tapos, gamot yan. Siyempre, mamaya, sumakit ang mga ulo natin, siyan, diba? O kaya, minsan, baka bigla tayong natin. Diba? Kailangan meron tayong mga medicine sa baga. Mga gamot-gamot. Tapos, siyempre, shades, mga, accessories nyo. Shades, siyempre, mga pangrampahan nyo. Power bank yan, mga cellphone, charger. Yun lang naman ang mga basic sa kailangan yun din pagkawas sa magta-travel. Basta yun lang, kailangan lagi may extra money wag yung sakto-sakto lang, mahirap din ang maging sakto-sakto lang. Bawa budget yung ganito. Kung kita din yung kakainin nyo, yung babayaran nyo, dapat talaga may extra Kasi mahirap, lalo't pag wala kayong kasama talagang pwedeng mahiraman. Kailangan lagi may extra, wag yung saktong budget lang. Lagi kayo mag-estimate ng inyong gagastusin. Baga sulat nyo, yung ganyan. Bawa hotel, ito magkano per day, nakuha namin. Ang food namin everyday, diba? Sama merienda, sama nyo na yung merienda, diba? Hindi rin maiwasan pag gala kayo ng gala, diba? O kayo swimming, kayo ng swimming, met niya. Siyempre magugutom at magugutom kayo, diba? Lahat yun iyan niya na. Complete na lahat ng expenses. So yun, tip number 3 natin. Tip number 2, ayun, habol ko pala sa 3, yung inumin din, syempre. Kaya lang, pag magdabil na kayo ng inumin, ito nga, nakalusot lang sa Philippine Airlines sa pala. Pero nung pagpasok namin sa scanner, marami ako narito sa gilid, yung, like yung medyo malalaking Aqua Flask. Tapos ano pa ba yung ibang brand ng basta yung mga ganong klase ng tubigan, yung medyo mas matat, yung mga halos kasing taba nito. Tapos yung, hindi na yung parang thermos. Di ko kasi lang tawag dyan, pasensya na.
Alam ko lang, yung brand na Aqua Plus. Basta yung mga ganun type ng inumin. Siguro kasi ewan ko pero depende rin naman sa airlines. Kasi sa Cebu Pac naman inaalaw nila kahit sa CSA. Pero kasi sa PAL, first time ko nga ngayon mag-PAL na sumakay sa PAL. Medyo maipit nga. Yung Colgate nga ng asawa ko, nakuha. Kabibili lang yun. Parang 140 something ml daw. Sabi lang daw 100 ml lang daw ang allow. So yun, kahit bago wala kang magagawa. Confiscate ko na sabi pa. Wala naman kami magagawa kung bawal sabi mo di ba? So yun lang, dapat yun pa sama nyo na yan sa tip yung mga nadalhin yun daw, so huwag masyadong malalaki. Kung tutusin, dapat mga nasa chassis na lang, ganun. Okay, magdadala ng mga nasa botelya na po, makukonfiskate lang. Para sigurado lang, para wala naisipin. Mamaya, ang marimahal na mga bilhin nyo sa inyo, mga beauty products, yung mga pampaganda nyo dyan. Tapos kukunin lang pala sa airport po, di ba? Bad trip ka na nun. Hindi ka pa nakakarating sa pupuntahan mo bad trip ka na agad. Kung maaari yung mga sa below 100 ml lang siguro para sigurado ang mga paglalagyan nyo. Yun. Yun nga. Tip number 4 naman yun. Tip number 4 natin. Yun, tukol naman sa accommodation. Mayano ko lang dyan kasi lagi lang kayo magbasa ng mga reviews. Doon na lang kayo magbase kasi siyempre minsan sa mga pictures, alam niyo naman, madaya, filters. Kala nyo maganda, kala nyo malaki, di ba? Kahit naman, usapin niyo yung nakuha niya yung number ng isang hotel, tinawagan nyo, nakausap niyo isang staff. O doon pala, itanong niyo na mga dapat yung gusto niyo itanong. Kung may mga free breakfast ba, ganyan, sa presyong ganito. Ano bang may sundo ba kami, ganyan, meron ba kaming service? Tapos pagbalik, iatid ba kami sa ganito? Basta lahat itanong niyo na yung mga ganong klase niya katanungan. Tapos niya, yung kung halimbawa 1 year, February, kung ang flight ni November, December, huwag muna kayo masyado excited ha. Ngayon pa, kung may nagpabook, mamaya titingin na kayo ng hotels. Huwag naman, pero lasing nyo naman yun, kung trip nyo, pero huwag muna kayo masyado excited, malayo pa naman. Siguro mga 3 months before, ganyan, pwede. Pero lasing nyo na yung bahala na kayo, matatandaan na kayo. Ngayon lang, lahat ng hotels, pakita nyo naman dyan sa Facebook. May mga number naman dyan, tawagan nyo, basahin nyo yung mga reviews. Ay siyempre yung mga nagre-review dyan, yung mga naka-experience na dun sa mga hotel na yun. Kung magaganda, yun, di piliin nyo, mga top 5, kung sino maganda, ganyan. Na mga hotels na yung mga mumurahin lang, siyempre, itong bracket, mga murang hotels dito sa Bora, for example lang, hindi lang naman lagi dito sa Bora. Siyempre kahit sa ibang lugar, sa Palawan, o kung saan man dyan, sa Norte, o sa halimbawa, sa Pagudpud, ganyan, o sa, basta yung kailangan sumakay na aeroplano o barko. So yun, pwede na naman yung malapitan. Mas isama nyo na yun, para wala na tayong pag-usapan pa. Yung mga tips na to, pang kalahatan. So yun, sa review, top 5 na cheapest hotels, yan, kunyari nga, example niya dito, paulit-ulit, Boracay. So, i-jot down niyo yung pangalan ng hotel, kung ano yung mas magandang review sa tingin nyo, kung ano yung sa kanyang location, kung saan mas gusto niya yung location niya, ganyan. Di ganun din naman sa mga medyo pricey na hotel. Compare din na top 5 o ganito. Para hindi kayo malito, para meron kayong mga pagpipilian, di ba? Kung may pera naman kayo, di siyempre, mga mahaling hotels na, di ba? Kung patulad lang namin kayo na ano lang, ipit-ipit tips lang, o di, doon na basta review lang. Para hindi naman kayo, para pagdating nyo sa lugar na pupuntahan nyo, hindi kayo anong tawag dito? Hindi kayo magsisi, kasi di ba? Iba kasi sige, gore lang ng gora. Nakita lang sa pictures, maganda, o yun na, sige, go na. Hindi naman nagbasa ng review, yung pala facilities, ang pangit. Maganda nga yung lugar. Yung facilities naman, di ba? Yun din, isa din consider nyo, di ba? Siyempre maganda rin naman yung, alam nyo, kung maganda nga yung itsura ng hotel. Kung hindi naman malinis at magaganda yung facilities, minsan kasi dinadaan lang sa pintura, di ba? Maraming type na klase ng mga hotels din. Meron naman kala mo bulukin na, pero napakalinis, di ba? Maayos na may mga facilities. Yung ganun lang. Malam din yan. So yun lang, tip number 4 yun. So tip number 5, siguro, yun na lang, yung, anong tawag, i-condition na lang yung katawan at pera niya. Yun na lang, pag mag-i-trip kayo, di ba? Kung mag-tutor kayo, yun na lang, tip na, wala na ano maisip na iba pa
Tapos yun nga, yung mga nag-walk-in naman, inawag tayo, mahihiya magtanong, di tanong ka lang ng tanong. Tapos okay, basta-basta rin naman go nang go. Nag-observe din kayo mga nag-aalok ng mga kung ano-ano, di ba? Kasi marami yan, sir, ganito, ganyan, ganyan. Pero maganda rin ma-experience nyo rin para at least sa second time, third time, alam nyo na gagawin nyo. Kailan pala ma-experience yung iba't ibang klase ng mga tao. Hindi naman sila masama. Kung mga nag-alok naman sir, gusto nyo, kunyari, banana boat, mga water activities. Siyempre, may mga kanya-kanya silang presyo, di ba? Yun na ibig ko sabihin, merong mura, merong mahal. Sumingin din. Tapos pagka mag-island hopping tayo, ganyan. Minsan nyo, kada galaw nyo, may bayad. Sa hotel, lahat kada galaw, kada hari nyo, may bayad, di ba? Ay, minsan ninyo rin, be friendly, lalo na sa mga bangkero, ha? Shoutout sa mga bangkero, kahit ko lang nagpapa-shoutout sa akin. Kasi yun ang lagi ko, pag nag-island hopping kami, yun ang mga, lagi ko kinakausap yung mga kapitan. At saka siyempre yung mga staff na hotel. Para at least, imbis na, halimbawa, minsan kasi, papasok ka ng inumin, o ano kaya ng gano'n, yung pala, meron porkage. Eh kung medyo machika ka, di ba? Hindi ka suplada, pwede nang, sige sir, okay na yun, wala ang bayan, okay lang, di ba? Ganun na sasagot natin. Yung friendly ka sa, sa mga staff, di ba? Huwag ka naman masyadong feeling na turista, di ba? Well, be friendly lang. Para at least, imbis na alam yun, gagastos nyo pa, baka mamaya mga discounts pa kayo, di ba? O mga libre pa, kasi ako ganyan. Parikiluto kami, minsan may charge, syempre, charge ng gas. Kung, excuse me, kung lagi ko kinakausap yung mga, dahil mga bangkero, mga staff, i-friendly. So, ito lang po, tapos na ang ating 5 tips sa mga gusto mag-travel. So, yun na po, sana may natutunan kayo na kahit konti, mai-apply nyo rin sa inyong mga, lalo na sa mga first time dyan na magta-travel sa ibang lugar yun. Yun lang po, maraming salamat po. Bye-bye!